Daylan, The Healer. 261 hanggang 70. Sa simula, ang komedya na ito ay natapos na. Tinanggihan niyang Master Holden Reed ang account at tumanggi na tuparin ang taya, kaya marami akong sinabi noon, at sinabing nakakatakot ito. Ito ay isang biro ng mahabang panahon. Anyway, ano si Daylan ngayon? Hindi nakuha, nakakadismaya. Pero nung aalis na siya bigla siyang tumalikod. Gustong puntahan siya ni Quentin Reed. Tama, kaya bakit hindi niya pamangkin si Holden Reed? Tumakas ang maliit, at nahihiya siyang lumapit para kilalanin ang account. Kaya hindi na siya nag-abalang umalis, kaya naghintay na lang siya sa Dongyan Club na ito. Sa oras na ito, ang araw ay ganap na namumulaklak, at ang New Hill, ang kabisera ng probinsya, ay lumampas sa pinakamataas na panahon ng trapiko. Ilang itim na Rolls-Royce ang tumatakbo sa kalsada, nagmamadaling patungo sa Dongyan International Private Club. Wala pang kalahating oras, naghihintay si Daylan sa itaas ng Dongyan Club, ngunit biglang lumitaw sa kanyang harapan ang ilang lalaking nakaitim na may mahigpit na ekspresyon, at malamig na sinabi sa kanya, "Mr. Ember, please." Gusto ni President Reed para makita-kita. Gusto niya akong makita at hindi niya alam na darating siya. Malamig silang tiningnan ni Daylan at mahinang sinabi. Ano ang pagkakakilanlan ni Mr. Reed? Gusto kanyang makita, kaya kailangan pa niyang lumapit ng personal. Sinabi niya na walang pakialam ang figure na pinaghihinalaang pinuno ng lalaking nakaitim, ang boses nito ay nanunuya at malamig. Dahil ayaw mong lumapit ng personal, lumabas ka na. Huwag kang hamarang dito. Ngunit hindi ginawa ni Daylan ang kanyang mga trick. Ang kanyang maitim at malasalaming mga mag-aaral ay sumulyap sa kabilang panig na may panghahamak. Ang tuktok ng mga second-rate na sinaunang mandirigma sa simpleng lugar, at nahihiya akong magpanggap na nasa harap niya, Daylan, talaga. Presumptuous, what's your attitude? Nang marinig iyon, ang figurang pinaghihinalaang pinuno ng lalaking nakaitim ay mahigpit na pinagalitan siya sa mabangis na tono. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit sa walang kabuluhan ay naramdaman niya ang isang nakakatakot na malakas na hangin na umiihip sa kanyang tabi, at pagkatapos ay isang malaking kamay na parang bakal na bakal ang kumukurot na sa kanyang leeg, at iyon ay ang walang pakialam na mukha ni Simon Sander. Lumabas siya sa kadiliman at sinabing, "Ano, maglakas loob na maging mapangahas dito." Simon Sander. Ahem, bitawan mo ako. Ang lalaking pinaghihinalaang pinuno ng lalaking nakaitim ay halatang kilala si Simon Sander, ngunit hindi niya inaasahan na lilito ang masamang bituin na ito, at agad na tumingin sa takot, at ang magkabilang panig ay namatay. Napakapit siya sa leeg, tuyong umubo. Humph! Hindi napigilan ni Simon Sander na sumangot ng malamig at ibinagsak ang matibay na katawan ng kalaban sa dingding na parang laruan, na gumawa ng muffled na putok, at sinundan pa ng maliliit na bitek sa dingding. Ito ay nagpapaliit ng mga mata ng hindi sinasadya, na bigla. At ang mga lalaking nakaitim ay napaatras ng ilang hakbang sa takot, na sapat na upang patunayan kung gaano sila nalilito sa sandaling ito. Sabi ko, sapat na ang nakita mo, oras na para pumasok. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagsalita si Daylan patungo sa pintuan, at isang pagngisi ang lumitaw sa kanyang simpleng mukha. Pagmamasid sa kanyang mga nasasakupan na binubugbog, ang isang ito ay isang kabiguan lamang, nakakahiya. Humph! Sa susunod na sandali, isang malamig na singhot ang nagmula sa labas ng pinto, at pagkatapos ay nakita si Quentin Reed na may malungkot na ekspresyon na dahan-daang bumubukas ng pinto at pumasok. Mayroong ilang lalaking nakaitim sa likod niya, lahat sila ay tila mga sinaunang mandirigma, na may malalakas. Lakas! Hoy, hindi ko inaasahan na maraming taon na pala ang lumipas. Ikaw Quentin Reed, takot ka pa rin ba sa kamatayan? Isang panunuya ang biglang narinig sa tenga ng lahat, ngunit si Simon Sander ang malamig na nagsabi. Simon Sander, ano ang sinabi mo? Nang marinig ito, ginawang medyo pangit ni Quentin ang mapanglo na mga mata na sa una ay napakadilim sa kasalukuyan. Bahagyang nanginig ang kanyang buong katawan, na nagpapakita ng hitsura ng pagkagalit mula sa itaas hanggang sa ibaba,
ang mga matang iyon ay malamig na tumingin kay Simon Sander at sinabing, bakit, ang mga taunang general ng nakaraan ay may mukha ng sumigaw sa harap ko ngayon. Sabi ko kay Simon Sander, Amerika, ikaw nasanay ka pa ba? Ikaw. Nang marinig ito, ang walang pakialam na mga mata ni Simon Sander ay nanliit saglit, ang kanyang mukha na kasing lamig ng kutsilyo at palakol ay nanginginig, at isang emosyon na tinatawag na galit ang umalangaw-ngaw. Hoy! Maaaring si Brother Simon, na inuusig ni Quentin Reed noon, ay aksidenteng nakapatay ng maling tao. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Rao Gian na huminga, at napatulala sa sarili. Kung talagang ganito ang katotohanan ng taon, hinayaan ni Quentin si Pangulong Reed. Magandang ideya iyon. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panlalamig, at nakita si Daylan na nakapikit at bahagyang nakatingin sa isa't isa, ang kanyang mga mag-aaral ay kumikislap ng husto at sinabing, sabi ko, tinanong ni Quentin si Pangulong Reed, hiniling mo sa akin na hintayin ka dito. Hindi mo ba gusto na panoorin kita na nagpapakita ng iyong prestihiyo dito? Wow! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. Malinaw, walang nag-iisip na si Daylan ay maglalakas loob na magsalita kay Pangulong Reed ng ganito kay Quentin. Dapat mong malaman na siya ang pinuno ng henerasyong ito ng pinakamayamang grupo sa Jarlingnan Province, at ang tagapagsalita ng pamilya Reed, ang unang mayamang pamilya sa Jarlingnan Province. Pero ngayon, ang isang simpleng binata ay mukhang nasa 20s pa lang, napakabata, pero napaka-presumptuous, bagay ba talaga ito? Oh, very good. You dare to talk to me like Quentin Reed. Looking at the younger generation in Jarlingnan Province, you are only one. It's really good. Tinitigan ni Quentin Reed si Daylan na may malungkot na ekspresyon. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, siya ay direktang pinutol ni Daylan, na nagsasabing, huwag kang maglagay ng pera sa iyong mukha, sino ka sa tingin mo? Halika, tinatimad akong makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon, Pangulong Reed, ang pamangkin mo dapat alam mo kung ano ang utang mo sa akin, di ba? Ibigay o hindi. Kaagad, nagtinginan siya ng walang pakialam at sinabi ang bawat salita. Ano ang utang ng pamangkin ko sa iyo? Oh, sinabi mo yang storefront, ano ang malaking bagay? Kung gusto mo, kailangan mo lang magsabi ng salita. Kahit ako, si Quentin Reed, ang nagbigay sa iyo, ano? Quentin Reed tila nabawi niya ang kanyang kumpiyansa, dinilaan ang kanyang mga labi, tumingin sa bibig ni Daylan at sinabing walang pakialam. Kaya nga hindi na natin kailangang pag-usapan. Okay, kabisado na ni Daylan ang nangyari ngayon, Mr. Reed, hindi na tayo magbabago. See you again. Ngunit mas diretso ang tugon ni Daylan sa kanya. Hehe, ibigay mo sa akin. Tila natalo ang pamangkin mo sa akin, at ito ay bagay na sa aking Daylan, tama ba? Ibalik mo ito. Ibig bang sabihin nito ay hindi na natin kailangang pag-usapan ito? Hoy, kalimutan mo na, huwag kang magsalita kung wala kang kausap, ang malaking bagay ay hindi pinipihit ng mga bundok ang tubig, natatakot pa ba si Daylan sa araw na hindi niya mahanap ang kanyang lugar? Mangyaring maging patas ang Diyos. Sa pag-iisip nito, direktang binati niya si Gian at gustong umalis, Janwy, let's go. Teka, hindi ka makakapunta. Ngunit sinundan niya si Quentin Reed at huminto sa harapan niya na may malungkot na ekspresyon. Familiar ba ako sa'yo? Nang makita ang eksenang ito, malamig na sumulyap si Daylan kay Quentin Reed, na nakatayo sa harapan niya, at ang maitim niyang mga mata na kasing linaw ng salamin pagkatapos ay naglabas ng matalim na kulay, tulad ni Blade. Daylan, nandito ako ngayon na may opisyal na negosyo. Sigurado ka bang gusto mong talikuran ako? Si Quentin Reed ay nabalisa, ngunit nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, na mukhang mapagmataas at nakakatakot. Opisyal na negosyo. Anong negosyo? Nang marinig ito, medyo naguluhan si Daylan. May isang kilalang dayuhan mula sa isang isla na bansa na may kakaibang sakit at ngayon ay nasa ward ng ospital. Ang probinsya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Inirekomenda kita sa tuktok.
Ngayon ay kailangan mong pumunta ka agad sa akin para gamutin si Saburo. Quentin hayaang sabihin ni Shen. San lang kun? Islander. Nang marinig ito, biglang lumubog ang mukha ni Dylan, hindi niya napigil ang dilaan ang kanyang mga labi nang hindi namamalayan, magkatitigan, isang uri ng nakakatakot na emosyonal na pagbabago ang namumuo. Sumunod siya at sinabing, hiniling mo akong magpatingin sa doktor sa aking isla na bansa. Quentin Reed, Presidente Reed, hindi mo ba alam na galit ako sa mga taong isla? Dapat mong malaman na ang kanyang amo na si Mingbo Mingdaochuan ay nakaranas ng labanang iyon noong mga panahong iyon. Siya ay may malalim na alitan sa mga taga-isla, kaya naimpluwensyahan siya ng kanyang amo mula pagkabata at kinasusuklaman ang mga taga-isla. Ngunit ngayon, hiniling mo at ng kanyang ina kay Dylan na magpatingin sa doktor para sa mga dayuhang bisita mula sa mga isla na bansa. Naipit ang utak sa pinto. Daydreaming. Nakakadiri. Nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang Saburo-kun? Ito ay may kaugnayan sa isang mahalagang pagtutulungan ng ating Jarlingnan Province at ng islang bansang Maori Commercial Co. Limited. At kung ang bagay na ito ay dahil sa iyong pagtanggi na tretuhin, at kung may nangyaring mali, maaari mo bang tanggapin ang responsibilidad? Nang marinig ito, nagalit si Quentin, ngunit may salik na tinatawag na conspiracy sa kanyang mga mata. Sa kanyang pag-unawa kay Dylan, syempre, naiintindihan niya na ang asong bagay na ito ay hindi madaling sumuko. Pero ayos lang. Kung madali kang sumuko, paano ko na lang samantalahin ang pagkakataong ito palinisin ka? Haha. Huwag kang magsalita. Kung hindi gumaling ang mga taga-isla, hindi ka gagaling, kaya please umalis ka na sa aking mga mata, kung hindi, ikaw ang nasa panganib mo. Malamig na sabi ni Dylan matapos itong marinig. Pananakot sa akin. Paumanhin, ang aking kapatid ay napakalaki, tila ang huling bagay na kanyang kinatatakutan ay mga pagbabanta. Kung may kakayahan ka, tingnan ko kung ano ang kahihinatnan. Okay, Dylan, ikaw na mismo ang nagsabi nito, huwag kang magsisi. Nang marinig ito, nagpanggap si Quentin Reed na madilim. Baka sa mga mata niya ang pangungutya at pangungutya. Hindi ko ito pinagsisisihan. Nang marinig iyon, tumigil si Dylan at tumingin sa kanya. Haha, tama ba? Sana kasing tigas na ang buto mo ngayon. Paulam. Hinayaan ni Quentin na mapamura si Wenyan, at tumalikod at umalis. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Dylan ang pagpikit ng kanyang mga mata nang hindi namamalayan, dahil tila may naramdaman siyang mali. Kaya lang umalis na si Quentin Reed at ang iba pa, hindi maipaliwanag at medyo nakakatakot. Nang makita ang eksenang ito, si Simon Sander, na matagal nang nanahimik, ay dahan-daang nagsabi, Kuya Dylan, ang matandang iyon, natatakot akong may panluloko. It doesn't matter. I want to see what means he can come up with to deal with me. Ngunit sinundan niya si Dylan at sinabi iyon. Napakamot ng ulo. Oo, isa lang itong Quentin Reed, may magagawa ba siya kay Dylan? Hindi man lang niya sinasabi na ang kanyang katawan ay maihahambing sa pinamataas na halaga ng militar ng sinaunang martial artist noong mga unang araw ng katutubo, ngunit ang espesyal na profesional na opisyal na sombrero ng lumilipad na leopardo sa kanyang ulo ay marangal at hall level, fake pa rin ba? Dapat mong malaman na kahit na ang mga higanti sa probinsya ay hindi maglalakas loob na maliitin ang kanyang ranggo, at natural na mas imposibleng sisihin siya sa ilang mga taga-isla at dayuhang bisita. Iyan ay hindi makatotohanan sa lahat. Natural hindi ito mahalaga. 262. Kuya Dylan, wala na sila. Siyempre, pagkatapos talagang alisin ni Quentin Reed ang mga tao, hindi napigilan ni Gian na bumulong. Nang marinig ito, bahagyang tumango muli si Dylan at sinabing, let's go. Just so we. Aalis na sana siya, ngunit biglang nagsalita si Simon Sander sa kwarto. Dahil wala na ang taong nakakapansin, bakit hindi tumuloy at maglaro si Brother Dylan? Nagkataon na ilang taon na rin kaming hindi nagkita ni Janwi. Gusto kong makahabol. Ang kulay ng closeness, ngumiti.
At nang sabihin niya ito, huminto siya saglit, tinitigan si Daylan at sinabing, "Tsaka, Brother Daylan, unang beses tayong nagkita ngayon, bakit hindi na lang natin samantalahin ang pagkakataong ito para magkalapit at magkalapit? Kuya Daylan, bakit hindi na lang tayo manatili at maglaro? Maganda ang relasyon ko kay Kuya Simon mula pa noong bata ako, at si Lolo at Tatay ko ay gustong-gusto si Kuya Simon." Walang pagdadalawang isip na sabi ni Gian. Malinaw na kausap niya si Simon Sander. Siyempre magandang relasyon din ito. Nang marinig iyon, natural na hindi tatanggi si Daylan, at nakangiting tumango. Kung tutuusin, medyo interesado siya sa kapatid nitong si Simon Sander. Ang 33 o 4 na taong gulang na kalahating hakbang na congenital powerhouse, kahit man lang sa kanyang mga mata, ay maaaring ituring na pinakamataas sa nakababatang henerasyon, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Salamat Brother Daylan sa mukha mo, tara na, umakyat na tayo para magpahinga at magkwentuhan. Iniabot ni Simon Sander ang kanyang kamay para mag-imbita. Nang makita ang eksenang ito, parehong ngumiti at tumango sina Daylan at Gian, at pagkatapos ay sumunod sa isa't isa sa kaibuturan ng club. Kuya Simon, babalik ka ba ngayon? Hindi mo alam na simula nang umalis ka noong taong iyon, ang inner circle ng yaman sa Jarlingnan Province ay biglang nagkagulo. Lahat ng uri ng toro, multo, ahas at ang mga Diyos ay nagpakita sa isang gabi. Makalipas ang halos kalahating oras, sa isang pribadong swimming pool sa kailaliman ng Dungeon Club, sinabi ni Gian na may galit na ekspresyon. Kailangan mong malaman na noong nandoon si Brother Simon, hindi sila gaanong magulo, sa inner circle ng Jarlingnan Province. Lahat sila ay masunurin, hindi tapat. Parang ngayon, lahat ng klase ng toro, multo, ahas at Diyos ay lumitaw sa magdamag, nakakainis. Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Pag-usapan natin ito mamaya. Ngunit dilim ang ekspresyon ni Simon Sander nang marinig iyon, at bahagyang umiling. Hindi kaya ang mga bagay ng nakaraan ay hawak pa rin nila? Sobra na. Kuya Simon, niloloko ka lang at nililigawan. Nang marinig ito, hindi naiwasang sabihin ni Gian. Siya. Nang marinig iyon, inilagay ni Simon Sander ang kanyang daliri sa harap ng kanyang bibig, gumawa ng isang kilos na hindi magpatuloy sa pagsasalita, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Bagaman hindi ko iyon intensyon, ako mismo ang gumawa nito, bakit? Imposibleng panasan mo, walang paraan. Nakulong ka ba ni Quentin?" Isang boses ang biglang nagmula sa tabi nila, pero si Daylan iyon. Quentin Reed. Nang marinig iyon, ang mukha ni Simon Sander na pinutol ng kutsilyo ay talagang nagpakita ng malamig na kulay, na para bang may nakakasuffocate na aura ng paggawa ng serbesa, na nakakamangha, na para bang hindi na niya ito mahawakan. Matagal siyang nakitang nanginginig. Ang kanyang ulo at mahinang nagsasabi, lahat hindi nakakagulat na siya ay ignorante sa simula, ngunit nakuha niya ito ng tama. Kung hindi, paano ito magtatapos sa ganito ngayon? Kuya Simon, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi bulag ang mga nasa itaas. Imposibleng makapunta sa ibang bansa ang isang talentong tulad mo. Tsaka, hindi ka pa ba nakakabalik ngayon? Dapat boses sa itaas, di ba? Agad na naaliw si Gian. May mission ako pagbalik ko, kaya nakaka-inconvenient na i-elaborate. Nang marinig ito, bumulong si Simon Sander ng isang salita, at pagkatapos ay biglang tumingin kay Daylan at bahagyang kinusat ang kanyang mga mata. Sa nakalipas na ilang taon, nakipag-away ako sa mga Yankee na iyon sa Estados Unidos, ngunit halos nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng pakikipaglaban. Kasama ang mga tao natin, bakit hindi tayo lumabas at maglaro? Gusto mo bang matuto sa akin? Nang marinig iyon, medyo natigilan si Daylan, ngunit walang sorpresa. Malinaw na naramdaman na niya ito, at ang kabilang partido ay nangako na tuparin siya, ngunit wala siyang anumang magandang ideya sa kanyang puso. Hindi ko inaasahan na gusto ko talagang matuto sa kanya. Kapatid na Daylan, napakalakas ni kapatid na Simon. Siya ay walang talo sa buong mundo sa aming bilog sa Jarlingnan Province. Siya ay maaaring ituring bilang ang unang tao sa nakababatang henerasyon.
Maging ang aking lolo ay nagpasa ng ilan sa bagwapam ng pamilya dahil sa ang kanyang talento ay naipasa kay kapatid na Simon. Sabi ni Gia na may labis na interes. Alam niyang makapangyarihan si Kuya Simon. Siya ay tinawag na numero 1 kabataang henerasyon sa Jarlingnan Province noon, at siya ay isang walang talo na manlalaro sa mundo. Ngayon, siya talaga ang nagkusa na makipag-usap kay Dylan, na natural na nagpa-excite sa mga tao at umasa dito. Dahil si Brother Dylan ay isa ring karakter na nagbabago ng papel sa kanyang isipan, natatakot ako na mas makapangyarihan pa siya kaysa sa kasalukuyang estado ng kanyang lolo. Sa makatuwid, natatakot ako na talagang matatawag itong labanan ng dragon at tigre. Ikaw talagang bata ka. Nalik mo na ang lahat tungkol sa amin ng kapatid mong si Simon pagdating mo pa lang. Sa tingin ko, hindi ordinaryong tao si Brother Dylan, kaya ako ang dapat mong alalahanin, hindi siya. Napatulala si Wenyan Simon Sander. Totoo ba o mali? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Gia na ibuka ang kanyang bibig ng malamig, medyo hindi makapaniwala. Dapat mong malaman na kahit na iniisip niya sa kanyang puso na kung papayag si Brother Dylan Faye na makipagkompetensya kay Brother Simon, ito ay magiging labanan ng mga dragon at tigre, ngunit ang nanalo. Mula sa kanyang personal na pananaw, mas gusto pa rin niya si Brother Simon. Kung tutusin, 33 o 4 na ngayon si Brother Simon, at nandoon ang kanyang pundasyon, hindi pa banggitin na nagsumikap siya sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon, at dapat ay mas malakas siya kaysa noong umalis siya. At kung tama ang kanyang natatandaan, nang si Brother Simon ay walang pagpipilian kundi ang pumunta sa ibang bansa upang sumilong, ang kanyang lolo na si Mr. Dong ay minsang nagsabi na ang lakas ni Brother Simon ay tila umabot sa antas ng isang unang klaseng sinaunang mandirigma. At ang antas na iyon, hindi bagitin ng Jarlingnan, kahit na tingnan mo ang buong bilog ng sinaunang martial artist sa Timog, o maging ang buong South Fall, sapat na para matawag na world-shattering. Not to mention na si Kuya Simon lang noon. Ngayon, halatang mas malakas si Brother Simon kaysa noon, ngunit ngayon ay sinasabi niya mula sa kanyang bibig na ang taong dapat niyang alalahanin ay siya. Ang ibig sabihin ba ng implikasyon ay hindi kasing husay ni Brother Dylan Faye ang kanyang lakas? Ito, ikaw, ako. Di ba? Totoo o peke? Totoo o mali, malalaman mo pagkatapos ng diskusyon. Sabi mo nga, Brother Dylan, hindi mo ba alam na mahahangaan mo ang iyong mukha? Biglang umangat ang mga mata ni Wenyan Simon Sander, sabik na titigan si Dylan. Well, dahil sinabi ni Kuya Simon, syempre hindi ko maaalis ang interes mo. Tere na at maglaro na tayo. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Dylan at sinabi. Bagamat sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ay nasa rurok ng marangal na quadruple chi na pagsasanay, at ang ikatlong antas ng Sanyang Sword Cannon, ay matagumpay na nakondensed ang Sanyang True Fire Sword Chi. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, kahit na ang mga rurok na powerhouses ng mga sinaunang mandirigma sa mga unang araw ng congenital, ay tinitimbang sa harap niya, may posibilidad na mapatay ng kanyang espada. At natural, ang kalahating hakbang na likas na lakas ni Simon Sander ay hindi masyadong kaakit-akit sa kanyang mga mata, at ito ay, karaniwan, lamang. Ngunit ang ibig sabihin, ito ay natututo lamang sa isa't isa, at hindi masamang magsanay ng iyong mga kamay. Nakakapanibago si Brother Dylan. Tapos ako na mag-aayos. Isang bakas ng kagalakan ang sumilay sa mukha ni Simon Sander nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay nakita niya itong tumayo at nag-ayos para sa mga talakayan. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating sina Dylan, Gian at Simon Sander sa isang training hall ng Dongyan International Private Club. Sa sandaling ito, lahat ng staff sa museum ay walang laman, silang tatlo lang. Brother Dylan, malabo kong nararamdaman na may malaking kapangyarihan na nakatago sa iyong katawan, na mas malakas kaysa sa aking kasalukuyang lakas, ngunit. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala, kung mas malakas ito kaysa sa akin, kung gayon. Nakagawa ka na ng isang hakbang pasulong.
Sa arena, si Brother Simon Sander ay napuno ng nakakatakot na aura sa oras na ito, at mayroong isang aura na tinatawag na Fenrir na umaaligid sa kanyang mga mata, na napakaganda at makapangyarihan, kaya't si Gian, na malayo sa arena, ay makakaya. Di tumulong ng bahagya sa kanyang katawan. Nanginginig, mukhang gulat na gulat. Gayunpaman, hindi niya hinayaang marinig ni Gian ang kanyang sinabi sa sandaling ito, ngunit bahagyang iginalaw ang kanyang mga labi at sinabi ito sa palihim na paraan. Malinaw, sa kalahating hakbang na likas na nakakatakot na paglilinang ng kanyang Simon Sander, hindi na ito may kukumpara sa ordinaryong antas iyon, at ang kanyang 5 pandama ay nakakatakot, kaya nang makita niya si Daylan sa unang pagkakataon, siya ay natakot. Naramdaman na niya na may mali, at sa sumunod niyang obserbasyon, mas kinilabutan siya. Dahil sa half-step innate cultivation ng kanyang Simon Sander, talagang nakaramdam siya ng matinding panganib kay Daylan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na ang lakas ng kalaban ay malamang na mas malakas kaysa sa kanyang kapatid na si Simon Sander. Ngunit ang kabilang partido ay malinaw na isang binata lamang sa kanyang 20s. Ang sinaunang martial artist sa kanyang 20s ay ipinanganak, huwag sabihin na hindi siya naniniwala, kahit na bago niya nakilala si Daylan, hindi niya ito naisip, ngunit ngayon, nakita niya ito ng kanyang mga mata, at isang hakbang na lang niya para ma-verify ito. Ngunit gayunpaman, kung ang katotohanan ito ay totoo, ito ay dapat na isang malaking kaganapan na kwalipikado upang magdulot ng isang malaking alon sa buong martial arts. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang matatakot at mapipikon, hindi ka panipaniwala. If you want to know, just try and see. Tutal hindi ka naman maniniwala kung sasabihin mo lang, di ba? Napangiti lang si Daylan nang marinig niya ito, at nakatayo pa rin siya sa gilid ng ring, hindi gumagalaw na parang bundok. Sa sandaling ito, bagamat hindi niya ginamit ang Three-Son Sword Cannon, at umupo at kalimutan ang sutra, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay dumadaloy pa rin ng hindi sinasadya, at ang mga kalamnan at ugat sa kanyang katawan ay patuloy na tumitibok. Dahil sa pag-akyat sa langit, ang kanyang buong pagkatao ay tila nagkaroon ng hindi maipaliwanag na makapangyarihang aura sa isang iglap, na naging dahilan upang lumiit ang mga mata ni Simon Sander sa kabilang panig. Malinaw, ang ganitong uri ng momentum ay talagang nakakatakot, dahil ito ay nagmumula sa isang mas mataas na antas ng aura, na shocks ang kaluluwa. Uy, ito. Kaagad, si Brother Simon Sander ay nagtataglay ng lakas ng isang kalahating hakbang na likas na powerhouse. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang manginig ng bahagya, at subconsciously medyo natakot. Si Yantian, talagang likas talaga. Ngunit ang pagsunod sa kanya, ito ay parang bagyong dagat, at ang buong tao ay hindi napigil ang huminga, at ang kanyang mukha ay nanginag. Dahil sa sandaling ito, ayaw man niyang aminin, nasa harap niya ang katotohanan. Si Daylan, na nakatayo sa harap niya, ay may likas na kaharian. Katutubo na kaharian. Sa sandaling lumitaw ang mga salita sa kanyang puso, ang kanyang mga iniisip ay natigilan, at ang kanyang mga ngipin sa itaas ay napakagat sa kanyang ibabang labi. Isang binata na nasa 20s na mas bata sa kanya, ipinanganak ba talaga siya? Hindi maganda ang lasa na ito. 263. Mukhang nakakita talaga ako ng hindi kapani-paniwalang katotohanan sa aking mga mata ngayon. Pero paano kung ito ay katutubo? Brother Daylan, please enlighten me. Isang matatag na boses ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos ay isang malakas na ilaw ang bumaril. Boom! Hindi ko alam kung kailan, ang katawan ni Simon Sander ay talagang natatakpan ng isang layer ng cyan light at anino. Ang liwanag at anino ay tila na puno ng malakas na kapangyarihan, at isang nakakatakot na aura ang lumabas mula rito. Nakaka-curious at kakaibang internal skills. Nang makita ito, hindi napigilan ni Daylan na ipikit ang kanyang mga mata ng bahagya, at isang bakas ng interes ang gumuhit sa sulok ng kanyang bibig. Sa pangkalahatan, ang mga pagsasanay na ginagawa ng mga sinaunang mandirigma ay nahahati sa panloob o panlabas na pagsasanay. Kabilang sa mga ito, ang Weigang ay kabilang sa paalang na pagsasanay.
Ang pinakasikat dapat ay ang mga bakal na sand palm, golden bell covers at iba pa na madalas makikita sa TV. Ang mga panloob na kasanayan ay nabibilang sa paglilinang ng Ki, tulad ng sagradong sekta ng apoy ng sagradong apoy na nakatagpo noon ni Daylan, at kung ano ang ipinakita ni Simon Sander sa sandaling ito, lahat ay kabilang sa kategoryang ito. Ito ang nakita ko sa bundok yung lingkong nagkataon. Ito ay tinatawag na Qingying Xuanyanggang. Ito daw ay paraan ng isang master ng martial arts daan-daang taon na ang nakalilipas. Brother Daylan, kailangan mong mag-ingat. Nang marinig ang pag-ungol ni Daylan, dahan daw ang sinabi ni Brother Simon Sander. Kaagad niyang narinig ang tunog ng gong, at ang kanyang palad ay biglang kumuyam sa hugis ng isang agila, at nang gumalaw ang kanyang katawan, siya ang unang umatake at pumatay kay Daylan. Malinaw, alam na niya ngayon na ang kanyang cultivation realm ay hindi kasing ganda ng kay Daylan. Siyempre, hindi ito ang gusto niyang makita, kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataon at manguna. Kawili-wili. Bang bang bang. Napakabilis ng kamay ni Brother Simon Sander na kahit si Gian sa labas ng ring ay nakakakita lamang ng after image, at napatay na niya siya sa harap ng mga mata ni Daylan, na ikinagulat niya at natigilan. Gayunpaman, ang bilis ng reaksyon ni Daylan ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Kinusat niya ang kanyang mga mata at bahagyang bumulong, bahagyang yumuko ang kanyang katawan, at pagkatapos ay lumipad siya sa hangin at naghagis ng suntok, na nabangga sa kamao at paa ng kalaban. At pagkatapos ay nagkaroon ng nakakasilaw na malakas na epekto ng banggaan, pagsuntok sa laman. Dahil hindi ito life and death confrontation, si Daylan ay hindi gumamit ng anumang paraan ng self-cultivation, ngunit nakipag-away sa kalaban sa paraan ng mga sinaunang mandirigma. Ngunit gayunpaman, dahil masyadong malakas ang physical fitness ni Daylan, at sa tuwing umaatake siya, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay automatikong lumalabas, nakakabit sa kanyang mga kamao at paa, na nagpaparamdam kay Simon Sander, na nakabangga sa kanya, na para siyang binomba ng bakal. Mga plato. Saglit lang, namumula at masakit ang mga kasukasuan. Bakit ang tigas ng katawan niya? Nang makita ang eksenang ito, ang isang karakter na tulad ni Brother Simon Sander ay hindi napigil ang mapangiti, mukhang nanlulumo. Dapat mong malaman na kahit na ang pisikal na lakas ng sinaunang martial artist ay talagang lalakas at lalakas kapag siya ay naglilinang sa isang mataas na antas, ang problema ay ang pisikal na fitness ni Daylan ay kasing hirap niya ngayon. Grabe, parang ito ang unang beses na nakita niya ito. Dumating. Maaaring ang kabilang partido ay isang sinaunang martial artist na nag-major sa foreign kung fu at ipinanganak na may master ng horizontal training. Umuungol. Bagamat nabigla siya hanggang sa maging ganap na gulo, hindi basta-basta maamin ni Simon Sander ang pagkatalo. Pagkatapos ay nakita niyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng mapait, ang lahat ng kanyang pisikal na lakas at maitim na enerhiya ay dumagsa hanggang sa mga buto ng kanyang kanang paa, na sinundan ng isang bahagyang pagtagilid sa likod ng kanyang katawan, at kaagad na may nakakatakot na puwersa, hinampas niya ang kanyang mga binti ng mabangis. Pumunta sa baywang ni Daylan. Good come. Nang makita ito, talagang nagliwanag si Daylan sa kanyang mga mata, sumigaw, at pagkatapos ay nakita niyang sumuntok siya, ang buong tao ay tila naglabas ng mabangis na hininga ng hari ng kagubatan, suwail, matapang at malakas, nabangga niya ang angletigo ni Simon Sander. Biglang nagkaroon ng malakas na putok, at narinig ng lahat ang napakapurol na tunog sa kanilang mga tainga. Tila may napakalaking shockwave na sumugod, na nagparamdam kay Gian sa labas ng ring, at nanginginig sa gulat. Diyos ko! Pareho bang halimaw sina Kuya Daylan at Kuya Simon? Hindi napigilan ni Gian na manginig at sinabing may gulat na ekspresyon. Bagamat siya ay ipinanganak din sa isang sinaunang martial artist na pamilya, at siya ay nasa parehong linya ng bagwazang, ngunit sa kasamaang palad ay tila wala siyang talento sa lugar na ito. Siya ay nasa 20s at hindi pa nakakatuntong sa third-rate ancient martial artist realm, na mas masahol pa sa kanyang ama. Kaya ngayon lang niya nakikita gamit ang kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas sina Brother Daylan at Brother Simon Sander.
Ito ay simpleng kakilakilabot. Umuungol. Biglang, si Brother Simon Sander ay gumawa ng isa pang sumisikip na tunog, na sinundan ng isang mahinang pagsabog ng asul na liwanag mula sa kanyang likuran, na naglalabas ng napakatagal na momentum. Ang buong tao ay tumaas sa kalangitan, ang linya ay hindi inaasahang naging parang agila, na tumataas mula sa itaas. Bumaba, iunat ang iyong mga kamay, maging mga kuko ng agila, at mahulog ng baliw. Sa sandaling ito, si Simon Sander ay parang agila na may napakalakas na momentum at sabik na manghuli. Ang mga sinag ng liwanag ay sumabog mula sa dalawang mata, at ang kahangahangang paraan ay tumataas sa langit, lubhang nakakatakot. Kamay ng asul na agila. Puro dagindong lang ang narinig niya, baliw ang mukha niya, parang pinakawalan niya ang pinakamalakas niyang suntok. Hu! Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Rao Dalan na huminga ng bahagya, at pagkatapos ay kumislap ng matalim na kulay ang kanyang tahimik na mga mata. Nakita kong biglang bumangon ang isang malakas na momentum mula sa buong katawan niya, tulad ng Yellow River, bumukas ito ng malawak at sarado, matapang at matigas, at sa isang kisap mata, isang kamao ang marahas na hamampos mula sa ibaba hanggang sa itaas, at biglang iyon. Samantalahin ni Simon Sander ang pagkakataon, tuluyang nabura. Kaagad pagkatapos makita ang kanyang suntok, bumangga ito sa mga kuko ni Brother Simon Sander, at isang malutong na bitek ng buto ang tumunog sa tenga ng lahat, click. Kanya. Pang! Biglang napabuntong hininga si Brother Simon Sander sa sakit, at pagkatapos ay pinalayas siya ng hindi mapigilan, nabasag ng kanyang likod ang lubad sa gilid ng singsing, at halos hindi maputol. At dumudugo na ang kamay niya, tumutulo na. Nawala si Kuya Simon. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Gia na bumulong-bulong. Hindi niya inaasahan na si Brother Simon, na dapat ay walang talo sa mga nakababatang henerasyon sa kanyang puso, ay talagang nawala, natalo nga ba siya? It's all right. Halos mawalan ako ng lakas sa last shot, sorry. At nang tumama siya rito, hindi na nakapagpatuloy si Dalan, syempre, inalis niya ang kanyang poster at naglakad patungo kay Brother Simon Sander, habang medyo nahihiya. Sa orihinal, lagi siyang maawain, ngunit napakasaya niya ngayon na halos mawalan siya ng kamay. Walang problema. Salamat Brother Dalan sa pagpapakita ng awa. Umiling si Brother Simon Sander at ngumiti ng pilit pagkarinig nito. Mabuti na lang talaga siya, dahil nararamdaman niya na sa wakas ay pinigilan ni Dalan ang kanyang kamay, kung hindi, natatakot ako na ang kanyang braso ay kailangang tanggalin. Gayunpaman, ito ba ang likas na antas ng mga sinaunang mandirigma? Nakakatakot. Ipakita mo sa akin ang iyong kamay. Ngunit sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Dalan ang nasugatan na kamay ni Brother Simon Sander, at kinusot ang kanyang mga mata upang tumingin ng seryoso. Mukhang wala ka pang lakas. Kuya Simon, ilang araw munang ipahinga ang kamay mo, baka may mga nakatagong panganib, kaya hayaan mo akong bigyan ka ng ointment mamaya, maaari mo itong bawiin at kuskusin. 2 o 3 araw, ayos lang. Sabi ni Dalan matapos mag-obserba saglit. 264. Brother Dalan, doktor ka pa ba? Bahagyang nagulat si Brother Simon Sander nang marinig iyon. Kuya Simon, hindi mo ba alam iyon? Si Kuya Dalan ay hindi lamang isang doktor, kundi isang henyong doktor din. Maging ang buhay ng aking lolo ay iniligtas niya noon. Sa sandaling ito, ang boses ni Gian ay nagmula sa gilid. Halika. Nakita ko na talagang naglakad na siya papunta sa gilid ng arena sa sandaling ito, at iwinagayway ang kanyang kamay sa matibay na lubad. Kuya Dalan, Kuya Simon, tapos ka na ba? Bakit hindi muna tayo maghapunan, 12:00 na o. Orasan, gutom na gutom. Iniligtas pa ni Brother Dalan ang buhay ni Mr. Dong. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Simon Sander na magulat, at maging ang kanyang mukha ay puno ng kakaiba. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Dalan ay sobrang nakakatakot, kahit na siya ay isang henyong doktor pa. Mas sikat talaga ito kaysa patay na tao ah. Matapos siyang sundan, bahagyang umiling siya at nakangiting sinabi, napakatalino ni Brother Dalan, kumbinsido si Simon Sander.
Tere na, maghapunan tayo, sa hapagkainan lang, pwede akong humingi ng payo kay Brother Daylan. Kuya Simon, pwede kang maging magalang, makipag-usap. Nang marinig ito, nakangiting sabi ni Daylan. Teka, anong ginagawa mo? Private venue ito, hindi ka pwedeng pumasok. Ngunit sa sumunod na sandali ay may ingay sa labas ng bulwagan ng pagsasanay, na sinundan ng isang kalabog, at may sumipa sa pinto mula sa labas. Sino yan? Nang makita ito, ang hindi malay na ekspresyon ni Simon Sander ay galit na galit, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at ang mga salita sa kanyang bibig ay natigil. Dahil mahigit 12 armadong lalaki ang nagdagsaan mula sa labas ng training hall, lahat sila ay nakasuot ng espesyal na uniforme ng militar, lahat sila ay walang ekspresyon, matalas ang kanilang mga mata, ang kanilang aura ay nakakatakot, at sila ay napuno ng nakakatakot na masamang espiritu. Obviously, these guys are by no means small, they are definitely the kind who have really seen big sins and blood. Not to mention na nakasuot pa sila ng espesyal na uniforme ng militar at may hawak na baril. Sino ka? Hindi napigilan ni kapatid na Simon Sander ang same time na sinabi. Bagamat hindi siya natatakot sa mga sundalong ito dahil sa kanyang lakas, ang problema ngayon ay ang pinagmulan at background ng kabilang partido. Maglakas loob na maging walang prinsipyo, na pumasok sa Dungeon International Private Club ng kanilang pamilya Sander na may baril sa sikat ng araw, gusto mong sabihin na ang mga taong ito ay walang background, posible ba? We are from the General Administration, this is my certificate. You guys, who is Daylan? Nang marinig ang mga salita ni Brother Simon Sander, isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na sombrero na may peklat sa gilid ng kanyang mga mata ay walang pakialam na kumuha ng sertipiko at ipinakita ito sa harap ng lahat. General Administration. Special Security Bureau of the Provincial Military Region. Sila ba talaga? Nang marinig na iyon ay si Brother Simon Sander, hindi niya maiwasang magbago ng bahagya, dahil ang departamentong ito ay hindi simple. Ako si Daylan, nandito ka para arestuhin ako. Humakbang pasulong si Daylan, mukhang walang pakialam, sabi. Pasensya na, sumusunod lang kami sa utos, kaya intindihin mo naman. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mga galos ay tumingin kay Daylan ng mahinahon at sinabing, Mr. Ember, please come with us. Natahimik sandali si Daylan, at sa wakas ay tumango at sinabing, okay. Pagkatapos ay diretso siyang umalis kasama ang mga taong iyon. Ang mga taong ito ay nasa ilalim ng lahat, at wala nang saysay na kausapin pa sila. Kasabay nito, nagpanik din sina Gian at Simon Sander. Kuya Simon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nang makita ang eksenang ito at masaksihan si kapatid na Daylan na dinadala ng mga tao mula sa Provincial Security Bureau, si Gian ay lubos na natarante at hindi alam kung ano ang gagawin. Tawagan mo ngayon si Uncle Dong, bilasan mo. Malaking bagay ito. Agad na nag-aalalang udyok ni Simon Sander Simon. Dapat alam mo na alam niya ang lakas ni Daylan. Iyan ang likas na kakayahan ng isang marangal na sinaunang martial artist, ngunit ngayon, siya ay kinuha ng mga tao mula sa Provincial Security Bureau, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya tinatrato ang mga tao sa isla ng bansa. Katawa-tawa lang. At napansin niyang nanunuya si Daylan nang siya ay kinuha. Bilang isang sinaunang martial artist, kung ayaw umalis ni Daylan, walang silbi na magkaroon pa ng 100,000 sundalo na may mga baril na tulad nito. Hindi maganda. Ngunit ngayon siya ay nahuli, at nadala, campaign. Hindi ito isang bombang sasabog, di ba? Ay, oo, tawag ka, tatawagan ko agad ang tatay ko. Na marinig ito, nag-react si Gian, at agad na tumakbo para hanapin ang kanyang mobile phone at tinawagan ang kanyang ama, si Wendell Dong, Secretary Dong. 265. Siyempre hindi mapatahimik si Wendell Dong nang malaman niyang inaresto si Daylan.
Pagkaraan ng ilang sandali, si Baron, na ibabalik na sana si Daylan sa Special Security Bureau ng Provincial Military Region, ay nakatanggap ng tawag mula kay Wendell Dong, kalihim ng kabisera ng probinsya ng New Hill City. Dahil dito ay kumikislap ang kanyang mga mata na may bakas ng solemnidad at pagkagulat. Paano niya ako tatawagan ng personal, dahil ba? Nagpakita ng masalimuot na tingin si Baron, at hindi niya maiwasang masulyapan ang figure sa likod ng sasakyang militar. Bagamat naisip din niya ito, sa oras na ito, maaaring may kumausap sa kanya sa pamamagitan ng ilang mga channel. Ngunit talagang hindi niya inaasahan na ang unang tumawag sa kanya sa oras na ito ay talagang isang higanti tulad ni Secretary Wendell Dong. Gusto mong malaman kung anong uri ng karakter iyon? Iyon ang pinuno ng probinsya nila noong ika-4 at ika-5. Pero ngayon, personal na tumawag ang kabilang partido. Malinaw na ito ay isang nagbabala na premonition sa puso ni Baron Reed. Tapos nakita kong kinuha niya yung phone at bumulong. Si kasamang Baron ba? Ako si Wendell Dong. Ang marilag na boses ni Wendell Dong ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono, na nagparamdam sa mga tao ng napakalakas. Hello Secretary Dong, ako si Baron Reed mula sa General Security Bureau ng Provincial Military Region, hindi ko alam, ano ang iyong mga order. Mahinahong sabi ni Baron. Wala akong lakas ng loob na masabihan, pero... Mula sa kabilang dulo ng telepono, nagpatuloy ang marilag na boses ni Wendell Dong, at malamig niyang sinabi, ngunit narinig ko na kinuha mo ang isang binata na nagngangalang Daylan ngayon. Maaari ko bang tanungin si kasamang Reed, ang dahilan kung bakit mo siya kinuha, ito ba tama ba? Tama na. Nang marinig ang mga salita ni Wendell Dong, ang mukha ni Baron ay nagpakita ng marangal na ekspresyon, at sinabing dahan-dahan, Secretary Dong, ang bagay na ito ay isang utos mula sa General Administration. Sinusunod lang namin ang mga utos. Yung utos ng General Administration. Hindi ko alam kung sinong direktor ang nagbigay ng utos. Mabagal na sabi ni Wendell Dong. Oo. Nanding, Director Reed. Nang marinig iyon, nag-alinlangan sandali si Baron, at sa wakas ay bumulong. Bagaman hindi niya dapat sabihin ang ganoong bagay, ang problema ay ang papel ay hindi maaaring maglaman ng apoy, at ang pangalawa ay ang kabilang partido, si Wendell Dong, ay may napakalaking background. Hindi niya kayang saktan siya ng todo. Young Master Nanding, Third Master Reed, siya ba talaga? Nang marinig ito, bahagyang natahimik si Wendell Dong. Dahil ang pangatlong master na si Nanding Reed ay ang pangalan ng ikatlong master na si Reed ng pamilya Reed. Secretary Dong, we are only acting on orders in this matter, at wala na tayong magagawa. Kung gusto mong palayain natin ang mga tao, tawagan mo lang ang Reed Bureau. Hanggat nakaka-relax siya, ilalabas natin sila kaagad. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Baron. Malinaw, ngayon din niya napagtanto na ang bagay na ito ay sapat na nakakagambala, at siya ay hindi nais na magpatuloy sa paghahalo sa maputik na tubig na ito, at agad na ibinalita ito ng tapat. Ibaba ko muna. Pinunasan ni Wendell Dong ang kanyang mga templo at ibinaba ang tawag. Ito ba talaga ang pangatlong master ng Nanding? Magulo ito. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon siyang muli at nagdial ng numero ng isang espesyal na departamento. Beep beep. Oy, ako si Flying Leopard Thunder Dragon, pwede bang magtanong? Maya-maya, nakakonekta ang telepono, at isang mahinang boses ang nanggaling dito. Hello, Instructor Landon, ako si Wendell Dong mula sa parehong prefecture sa Jiangnan Province. Nang marinig ito, sinabi ni Wendell Dong sa magalang na tono. Malinaw, dahil sa ranggo at posisyon ng kalaban, si raw ang pagkakakilanlan ni Wendell Dong, at kailangan niyang igalang at bigyang pansin. Nako, si Secretary Dong pala, ano ba? Halatang kilala pa rin ni Landon kung kanino si Wendell Dong, at biglang nagtanong sa seryosong tono. Tama, gusto kong tanungin si Instructor Landon, kilala mo ba si Mr. Ember? Tanong ni Wendell Dong. Mr. Ember. Teka, ibig mong sabihin sina Dr. Daylan Ember.
Ngunit nang si Wendell Dong ay nag-iisip kung paano sasabihin sa kabilang partido ang tungkol dito, ang biglang pagtaas ng tono ni Landen ay biglang tumunog sa kanyang tainga. Mukhang sobrang nakakaloka. Tama, si Dr. Dalen Chen. Kilala mo ba si Instructor Landen? Tumango si Wendell Dong at sinabing, biglang sumili ang gulat sa kanyang mga mata. Dapat mong malaman na bago niya ginawa ang tawag na ito, kahit na naisip niya na dapat makilala ng kabilang partido si Mr. Dalen Ember, ngunit hindi niya inaasahan na maririnig ng kabilang partido ang pangalan ni Mr. Dalen Ember, o kahit isang kaina-hinala lamang. Title: Upang magkaroon ng ganoong malaking reaksyon, biglang tumaas ang tono ng boses, at sa isang iglap ay tinawag ang pangalan. Siyempre kilala ko si Mr. Ember sa mga Flying Leopards natin. Ano, Secretary Dong, may problema ba si Mr. Ember? Ngunit sa mga sandaling ito, muli siyang nakarinig ng mga salitang ikinagulat niya, na siyang nagpatigil sa kanya. Sobrang nanginginig ang ekspresyon niya. Ano? Taga-Feibaw ba talaga si Mr. Ember? Ito pala ang kaso, tapos ang bagay na ito ay madaling hawakan. Pero medyo gumaan din ang loob niya. Sa suporta ng Feibaw, kung anong Provincial Military Security Bureau ang hindi sapat na panoorin. Instructor Landen, ganito. Kasunod niya, sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya ng walang lihim. Ano? Absurd. Hindi napigilan ni Instructor Thunder Dragon Landen na magalit, nanginginig ang mukha niya na parang kutsilyo. Biruin mo, hindi lubusang alam ni Wendell Dong ang background ni Dalen, hindi pa kaya niya kilala si Landen. Iyon ang maalamat na sinaunang martial arts na likas na powerhouse, ang antas ng panganib ay napakataas na kaya niyang makipagkumpetensya sa isang rehimyento at isang dibisyon ng mag-isa. Maaari itong tawaging parang halimaw na pag-iral ng buo. Not to mention na si Dalen pa rin ang honorary instructor ng kanilang Flying Leopard, ang gulugod at haligi ng kanilang bagong dating. Pero ngayon, nahuli na talaga siya. At sa ilalim pa rin ng isang katawa-tawang dahilan. Taga-isla. Pupunta ako sa mama niyang taga-isla. Ha! Thank you Secretary Dong for calling me this, you are right. You don't have to worry about this, kami na ang bahala. Sumunod sa kanya huminga ng malalim si Landen at sinabi iyon. Okay, I understand, Instructor Landen. Tapos ibaba ko muna yung phone. Laking gulat ni Wendell Dong ay napakamanhid kaya nakahinga siya ng maluwag. Binaba niya ang tawag pagkatapos sundan ang kabilang dulo ng telepono. Nang ibinaba na lamang ni Instructor Landen ang tawag, hindi siya nagdalawang isip, at nagmamadali pa siyang tumawag kay Humphrey Lord. Master Landen. Anong meron? Ang boses ni Humphrey ay nanggaling sa telepono. Hindi maganda, naaresto si Mr. Ember. Ngunit sa susunod na sandali, ang solemne na boses ni Landen ay nagmula sa mikropono. Anong sabi mo? Pumitik ang palso ni Humphrey, ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay diretsyong bumagsak sa lupa, nahati sa ilang piraso, at ang tsaa ay natilamsak sa kanyang damit, ngunit hindi niya alam, huminga siya ng malalim na may malungkot na mukha, at sinabi. Magsalita ka ng malinaw. Halika, anong nangyayari? Sino ba ang napakalakas ng loob na hulihin si Dalen? It's the General Security Bureau of the Jarlingnan Military Region. Mr. Lord, bakit hindi ka muna tumawag doon? Kung huli na, natatakot akong may mangyari. Nagmamadaling sabi ni Instructor Landen sa kabilang dulo ng telepono, gustong tumawag. Unang tumawag si Humphrey Lord. Call. No, let's go there in person now. Gusto kong makita kung ano ang gusto nilang gawin kay Mr. Ember. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Humphrey. Malinaw sa kanya ang kahalagahan at pagbabante ni Dalen, kaya kinailangan niyang personal na lumapit sa bagay na ito. 266. Kung kumalat, ito ay mag-uudyok ng isang malaking alon. Kasabay nito, si Dalen ay dinala sa General Security Bureau ng Provincial Military Region ni Byron at ng iba pa, at pagkatapos ay ikinulong sa isang espesyal na silid ng interogasyon. Pumasok ka na.
Matapos makulong si Daylan sa espesyal na silid ng interogasyon, si Baron ay nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay sumandal sa tenga ni Daylan at bangulong, wala akong sama ng loob sa iyo, kaya ngayon, sumusunod lang ako sa utos. Kakaiba. Nang marinig ito, binigyan siya ni Daylan ng ibang tingin, at pagkatapos ay bahagyang tumango, ang maitim niyang mga mata na kasing linaw ng salamin ay kumislap ng matalim na gilid, at sinabing, may kawalang katarungan at utang at master. Dahil ikaw at ako ay walang sama ng loob. Natural walang kakaiba dito. Salamat. Lalabas na ako. Nilumpasan siya ni Baron at umalis sa espesyal na silid ng interogasyon. Para kay Daylan, naiwan siyang mag-isa dito. General Security Bureau ng Provincial Military Region, Quentin Reed. Si Daylan ay naglakad pabalik-balik sa espesyal na silid ng interogasyon na ito ng mag-isa, at nalaman niyang walang iba kundi ang tanging mahinang ilaw, at ang liwanag sa paligid ay madilim. Ang apat na dingding ay tila gawa rin sa isang uri ng espesyal na metal, at ang tigas ay nakakatakot. Kahit siya, kung gusto niyang buksan ito, natatakot ako na kakailanganin ng maraming pagsisikap upang gawin ito. Kaya't hindi niya napigil ang bamulong ng malamig, medyo malaki ang labanang ito. Basag. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumama ang isang mabangis na liwanag sa kanyang ulo mula sa paulas sa itaas, si Quentin Reed, na nakasuot ng isang espesyal na damit, ay nginisyon at tumayo sa isang mataas na lugar, sa likod ng isang malaking salamin na dingding, at pagkatapos ay ang kanyang mapanuksong tawa ay tumunog mula sa lahat ng direksyon. Sa interrogation room, Daylan, nagkita ulit tayo, ha? Sa sandaling ito, siya ay nakatayo ng may pagmamalaki sa taas ng silid ng interogasyon, na parang inakala niyang siya ang may kontrol sa buong sitwasyon, at tumingin kay Daylan ng may mapaglarong tingin kung saan pinanghuhuli ng isang mangangaso ang kanyang biktima, na para bang siya ay napakamapanghamak. Naalala mo yung sinabi niya kanina? Sabi ko ikaw Daylan, mas mabuting huwag kang magsisi diba? Ang talagang maglakas loob na sundan ako, si Quentin Reed, laban sa akin, ay talagang nasa sarili mong lakas. Quentin Reed, ikaw ba yan? Pakiramdam na ang mabangis na liwanag ay nagpasigla sa kanyang mga eyeballs, hindi napigilan ni Daylan na lumubog kaagad, at ang madilim na mga mata na iyon ay hindi maiwasang biglang umangat ng bahagya. Dapat mong malaman na ang pamamaraang ito ng kabilang partido ay labis na nakakainsulto. Si Daylan, na napakatanda na, ay hindi kailanman nakaranas ng gayong insulto. Kaagad, ang kanyang mga mata ay napakalamig, at sa sandaling lumitaw si Quentin Reed, ang atensyon ay tumigil sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang dampi ng lamig at galit ang bumangon ng walang lihim, at isang mahinang panunuya ang gumuhit sa gilid ng kanyang bibig. Mr. Reed, hindi ko talaga inaasahan, ito ay isang magandang pakulo. Oo naman, ngayon alam mo na takot ka. Nang marinig iyon, si Quentin Reed ay nagpapakumbaba, na parang napakayabang, tumingin kay Daylan at bahagyang umiling, kung alam mo na ngayon, bakit kailangan. Alam mo, paano ka magiging ganito ngayon? Natatakot. Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni Daylan, na parang kahit na ang nakakasilaw na liwanag ay hindi makayanan ang kanyang matatag na puso, kinuyam niya ng bahagya ang kanyang mga kamao, umiling at sinabing may pagkamuhi, seryoso, ikaw ang bahala, ano ito? Kwalipikado ka bang takutin mo ako kay Daylan? Anong sabi mo? Boom! Nang marinig ito, ang biglang galit na boses ni Quentin Reed ay umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon sa silid ng interogasyon, na para bang iniinsulto siya ng isang binata sa kanyang 20s, si Daylan. Pagkatapos ay may ibinagsak siya sa lupa, at ito ay napunit. Sa matibay na kapaligirang ito, nagkaroon ng piercing movement. Mabahong bata, ipinapayo ko sa iyo na mas maunawaan mo ang kasalukuyang sitwasyon. Nasa kamay ko ka na ngayon, Quentin Reed, maniwala ka man o hindi. Mag-evaporate ka man sa mundong ito ngayon, walang maglalakas loob na pumunta rito at maging mayabang. Ito ay ang General Administration, at ang General Administration ay may karapatang ito. Ang mapagkunwari na si Quentin ay naging malungkot ang kanyang mukha sa sandaling ito. Nakatingin kay Daylan na nakangisi sa interrogation room, tuwang-tuwa siya.
Sa orihinal, sa kanyang opinyon, umabot sa punto na ang kabilang partido ay dinala na niya sa pangkalahatang administrasyon ng rehiyong militar at inaresto, kaya dapat niyang iyuko ang kanyang ulo sa harap niya, si Quentin Reed, tama ba? Ngunit ngayon, ang maldito na batang lalaki ay nasa nakakainis na panunuya pa rin, hindi lamang ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapakita ng walang takot o takot, kundi pati na rin ang ekspresyon ng kanyang mukha sa sandaling ito, na para bang tinutuya niya si Quentin Reed. Para siyang clown. Paanong hindi siya magagalit? 267. Evaporate mula sa mundo. Ngunit nang marinig niya ang galit na boses ni Quentin Reed, bahagyang ngumiti si Daylan, at ang kanyang madilim na mga mata na kasing linaw ng kinang ay may bakas ng paghamak, ikaw lang. Ang kakayahang iyon. Mabahong bata, nililigawan mo si kamatayan. Nang marinig ang mapanghamak at sarkastikong tono ni Daylan, biglang nagalit si Quentin Reed na nagpapakumbaba. Hehe. Boy, hindi magandang magsalita ng ganon ka-agresibo. Ngunit sa sandaling ito, isang paos at matandang boses ang bahagyang tumunog, at isang makalumang matandang lalaki ang lumitaw sa taas sa larangan ng paningin ni Daylan. Kamukha mo siya mga nasa 80s or 90s. Ang kanyang buhok ay puti, ang kanyang balat ay tuyo, at ang kanyang mga kuko ay kasing manipis ng mga kuko ng manok, ngunit ang mga matang iyon ay hindi maipaliwanag na mapanganib at hindi maarak. Nakita kong dahan-dahan siyang lumitaw doon, na may malabong ngiti sa kanyang matandang mukha, nakatingin kay Daylan. Third Master. At nang makita niya ang taong paparating, si Raw Quentin Reed ay hindi napigil ang magsalita ng magalang. Third Master. Nang marinig ito, bahagyang kumislap ang mga mata ni Daylan. Magpapakilala muna ako. Ang apelyido ko ay Reed, ang pangalan ko ay Nanding, hello binata. At ang matandang lalaki na tinawag na pangatlong master ni Quentin Reed ay hindi tumugon sa una, ngunit tumingin kay Daylan na may mahinang ngiti lightly smiled. Oh, nice to meet you. Ikaw ba ang nag-utos sa pag-aresto sa akin? Bahagyang sinabi ni Daylan. Flat ang tono. Mapangahas. Ngunit nang marinig niya ang tono ni Daylan, biglang tumalon si Quentin Reed at napagalitan, na may malungkot na mukha, mabahong bata, alam mo ba kung sino ang kausap mo ngayon? Ito ang aming pangatlong Panginoon ng pamilya Reed, sa loobin. Isuot mo ako. Ang tamang landas. It's none of my business. Lolo mo siya, hindi lolo ko diba? Yung matanda. Nang marinig iyon, direktang napagalitan si Daylan, nang walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo para magtanong. Ikaw. Nang marinig ito, namula si Quentin at naging makapal ang kanyang leeg, ngunit naantala siya ng pag-abot ni Nanding sa kanyang kamay. Haha. Binata, pinuntahan ka namin ngayon, pero for a valid reason. Hindi mo ba naisip na masyadong matindi ang emosyon mo ngayon? Nakita kong sabi niya kay Daylan sa tila banayad na tono. Nagpapalamig sa loob ng mga tao. Gayunpaman, hindi kinuha ni Daylan ang kanyang set, ngumisi lang, makatarungang dahilan, hindi ko akalain. Kailan tayo naging isang malaking bansa sa South Pole at nahulog sa punto na pasayahin ang mga tao sa islang bansa? Nakakahiya talaga. Para sabihin. Shut up. Alam mo ba kung sino ang kausap mo ngayon? Anong ugali mo? At nang marinig niya ang panunuya ni Daylan, muling natigilan si Quentin Reed at mabangis na sinabi. Matanda, hindi mo ba dapat hayaang manahimik sandali ang iyong aso? Ang may-ari ay nagsasalita, ngunit bilang isang aso, paulit-ulit niya itong nilalampasan at hindi naiintindihan ang mga patakaran. Parang hindi ka nagtuturo. Mabuti ang matanda. Pinaikit ni Daylan ang kanyang mga mata. Anong sabi mo? Nang marinig ito, napabuga ng galit si Quentin, at naging asul at lila ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na umabot na siya sa puntong ito. Si Daylan ay nangahas na maging napakapangahas, tinawag siyang Quentin Reed na isang aso. Young man, medyo sobra ang ugali mo. Ngunit sa sandaling ito, nagsalita din si Nanding, ngunit kumpara sa dati, kulang siya ng pigil at nakakapanghinayang kahinahunan, at nagdagdag ng maliwanag na kawalang interes.
Huwag muna kayong makikipagtulungan sa aming trabaho, kaya huwag ninyo kaming sisihin sa paggawa nito. Para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo. For the sake of the overall situation. It sounds kind and righteous. But I'm really curious, how can you wrong me? I met a doctor on that island. Napangisi si Daylan nang marinig niya ang mga salita. Malinaw, alam ng sino mang may kaunting sentido komon na ang pagpapatingin sa isang doktor ay tungkol sa iyong pag-ibig at ang aking hiling. Kung hindi, maaari mo ba talagang pilitin siyang mabaygo? Anyway, depende sa bibig niya kung magagamot ang ganitong bagay o hindi. This is a military mission. You have to obey unconditionally, and you must issue a military order in front of US. Otherwise, kung hindi gumaling ang mga tao, ikaw ang mananagot. Gayunpaman, sinabi talaga ito ni Nanding na para bang ito ay isang bagay na syempre. Military mission. Military order. Nang marinig ito, talagang nagalit si Daylan at tumawa, at ang lalim ng kanyang mga mag-aaral ay puno ng malamig na kulay. Hehe, hindi niya talaga akalain na ganoon ang sasabihin ng kabilang partido. Ano ang ibig sabihin nito? Sinubukan siya sa pangalan ng organisasyon. Mukhang hindi ito ginawa ng matandang ito para sa ilang taga-isla at dayuhang bisita, ngunit higit sa lahat ay dahil gusto niyang gumawa ng pangalan para sa nakaraang insidente ni Quentin. Sa pag-iisip nito, hindi na lang siya nag-abalang umikot kasama ang kabilang partido. Paimpol siyang pumikit at ngumiti. Matanda, mukhang magkakaroon ng mga problema dito kapag matanda na ang mga tao. Well, ito ang lugar. Tumingin si Daylan sa kabilang partido at itinuro ang kanyang ulo isang mapanuksong ekspresyon. Nanlamig ang mga mata ni Nanding, at naging pangit ang kanyang mukha. 268. Kapag malapit na ang kamatayan, how dare you speak hard? Nakatitig kay Daylan na may sarkastikong ekspresyon, malungkot at malamig na sinabi ni Nanding. Nalalapit na ang kamatayan. I'm sorry. Ikaw lang? Hindi ko talaga alam kung paano mo nagagawang malapit na ang kamatayan ko, eh. Ang maitim na mga mata ni Daylan na kasing linaw ng salamin ay biglang naglabas ng matalim na tingin, parang matalim na espada, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng huli. Good boy. Kahit nasa tapat siya, hindi napigilan ni Third Master Reed yung Master Nanding na mapabuntong hininga. Iba talaga sa mga ordinaryong tao ang batang nasa harapan niya sa sandaling ito. Third Master, ang batang ito ay masyadong ignorante para iangat ang mga bagay-bagay. Kung gusto mong makita ko ito, ipaalam sa kanya kung gaano ito kalakas. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Quentin Reed na tumalon at iminuwestra ang kanyang leeg. Na may naputol na lalamunan. Ang tindig, madilim ang tono. Sa kanyang opinyon, ang mga taong tulad ni Daylan ay hindi karapat-dapat na maakit sa lahat, ito ay pinakamahusay na harapin sila ng direkta. Upang ilabas ang kanyang galit, upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nang marinig ito, ang ikatlong master ni Nanding na si Reed ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit biglang lumubog ang kanyang ekspresyon, at pagkatapos ay naglabas siya ng isang maitim na pistola mula sa kanyang manggas. Kasunod ng tahimik na silid ng interogasyon, naalala ko ang matalim na tunog ng pagbasag ng hangin. Boom! Isang napakalaking kalibre ng bala ang dumulas na may asul na usok sa buntot, mainit na putok mula sa madilim na bar aisles ng baril, at binaril sa ulo ni Daylan. Sa sandaling iyon, si Quentin Reed, na biglang nasa tabi niya, ay hindi napigil ang ipikit ang kanyang mga mata at nanginig ang kanyang mukha. Kahit na ang mungkahi na ito ay ginawa niya, ngunit ito ay masyadong mapagpasyahan, tama. Parang baliw, walang sabi-sabi, bumunot lang siya ng baril at pinaputokan. Ngunit hindi ito ang pinakakahanga-hanga, ang pinakakamangha-mangha ay ang sumunod niyang nakita. Isang mahinang kalabog lang ang narinig mula sa tahimik na espesyal na silid ng interogasyon, at walang dugong tumutulog gaya ng kanyang naiisip, at hindi rin tumusok ang ulo ni Daylan gaya ng iniisip niya.
Kalmadong nakatayo pa rin si Daylan sa silid ng interogasyon, na may malakas na liwanag sa itaas, ngunit tila may kung ano pa sa kanyang palad. Hay! Ito? Kaagad pagkatapos, hindi napigilan ni Quentin Reed na biglang nagbago ang kanyang kulay at huminga ng malalim. Dahil sa kanya, natauhan na siya sa wakas. Napagtanto kung ano ang isang nakakagulat na eksena na nangyari sa harap ng kanyang mga mata sa sandaling ito. Iyon, ginamit talaga ng batang iyon ang palad niya para barilin ang bala. Paano kaya yon? Si raw ang pagkakakilanlan at katayuan ni Quentin Reed, at hindi niya maiwasang biglang natakot ang kanyang buong mukha, at ang kanyang mga mata ay nabalot ng matinding gulat. Dapat mong malaman na siya ay napakalinaw na ang pistol sa mga kamay ng ikatlong master ni Nanding ay espesyal na ginawa, at ang kapangyarihan nito ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong pistola ng militar. Ngunit ngayon, ang mga bala na pinaputok ng ganoong uri ng pistola ay talagang ibinigay ng kalaban na si Daylan, at tinanggap sa pamamagitan ng kamay. May mas katawa-tawa pa ba sa mundong ito? Paano ito posible? Kahit na ang isang first class na sinaunang mandirigma ay hindi makakamit ang antas na ito, tama ba? As expected of a young man who speaks so confidently. I really didn't think of it. Sa sandaling ito, ang pangatlong master ni Nanding ay hindi napigil ang biglang magbago ng kulay, at ang kamay na may hawak ng jet black na pistola ay tahimik na nanginginig. Tumayo ka. Malinaw, nabuhay na siya sa katandaan, at natural na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin na kayang tanggapin ni Daylan ang mga bala ng kanyang pistol gamit ang kanyang mga kamay. Nangangahulugan na ang binata sa kanyang 20 anyos na nasa kanyang harapan sa sandaling ito, marahil sa pinakamaliit, ay mayroon ding lakas na lampasan ang unang klase ng sinaunang martial artist. At nangangahulugan din ito na siya, si Nanding, ang pangatlong master na si Reed, ay nagkaroon ng malaking problema sa kanyang sarili. Higit pa sa lakas ng mga first class na sinaunang mandirigma, anong uri ng konsepto iyon? Sa madaling salita, kahit ang Special Security General Administration ng Jarlingnan Military Region ay hindi makahanap ng anumang pag-iral na maaaring umabot sa antas na iyon. Ngunit ngayon, isang binata sa kanyang 20s ang nagpakita ng gayong lakas sa harap ng kanyang mga mata. Actually, I didn't expect you to be so bold, old man. Kung hindi ka pumayag, papatay ka ng tao. Sa sandaling ito, mahina ang boses ni Daylan, bahagyang walang pakialam. Nakita ko na sa sandaling ito, hawak niya ang mainit na bala sa isang kamay, at sa kabilang banda, ang madilim niyang mga mata na kasing linaw ng salamin ay unti-unting nagpakita ng malamig na kulay. Kung hindi ka pumayag, pumatay ng tao. Gaya ng inaasahan sa marangal na pamilya Reed, nangingibabaw talaga sila. Ang papatayin o hindi papatayin ay biro lang. Hindi ba? Nang marinig ito, ang pangatlong Panginoon ni Nanding na si Reed ay nanginag, ang kanyang maulap na mga mata ay kumurap saglit, at agad siyang tumawa, sinabi. Oo, hindi pa ba ito patay? Kaya paano ito matatawag na pagpatay? Biro lang. 269. Just kidding. Well, let's just pretend you're joking with me. Pero matanda, hindi ba dapat bigyan mo pa ako ng ibang paliwanag? Ano pang paliwanag? Joke. Nang marinig ito, bahagyang kumunot ang noo ng pangatlong master ni Nanding na si Reed, at mahinang nagsabi, sa edad ko, sapat na ang maging lolo mo. Hindi ba ako makapagbiro sa iyo? Binata, hindi ka maaaring mag-isip ng ganito. Nang marinig ito, si Daylan ay tumawa sa galit, at mahinang nagsabi, nakakatuwang sabihin. Matandang lalaki, kapag nagbibiro ka, ibig mong sabihin ay gumagamit ka ng baril. So ano? Natigilan ang ekspresyon ng ikatlong master ni Nanding na si Reed, at malamig niyang sinabi, sa iyong lakas, kahit na ito ay isang tunay na baril at mga bala, ito ay laruan lamang sa harap mo. Kaya, bakit hindi ito maituturing na isang joke? O, ikaw sinadya mong pukawin ang kamahalan ng aking pamilyang Reed, at gusto mong maging kaaway ng aking pamilyang Reed.
Nang marinig ito, kilati ni Daylan ang gilid ng kanyang bibig, at biglang sinabi, "Matanda, natatakot ka ba?" "Anong pinagsasabi mo?" "Natatakot ako. Ako, si Nanding, ay mahigit 80 na ngayong taon. Matatakot ba ako sa iyo, isang batang mabaho?" At ang pangatlong master na si Nanding ay parang pusa na inaapakan ang buntot. Ang kanyang mukha ay nagyelo ng walang pakialam. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang kasalukuyang anyo ay eksaktong kapareho ni Quentin Reed noon. Bahala ka kung totoo o hindi. Pero kung gusto mong sabihin ko, mas mabuting maging tapat. Huwag mong isipin na kapag tumanda ka, maaasahan mo ang luma at ibenta ang luma. Kumbaga na maraming kabataan ang ayaw nito. Pinaikit ni Daylan ang kanyang mga mata. Ikaw, ang yabang mo. Alam mo ba kung ano ang pagkatao ko, at naglakas loob kang kausapin ako ng ganito? Galit na galit ang ikatlong master ni Nanding na si Reed, at nanginginig ang kanyang mga tuyong kamay. Haha! Ngumisi si Daylan, pinunasan ang kanyang mga daliri at mahinang nagsabi, "Anong pagkakakilanlan? Paumanhin, wala akong pakialam sa ganitong bagay, iniisip ko lang kung paano kalkulahin ang account sa pagitan natin." Tulad ng sinabi niya, sa kabilang banda, ang kanyang maitim na mga mata ay parang salamin, at isang bakas ng malamig na liwanag ang bumungad sa kanila, na nagpakilig sa mga tao. Presumptuous. Kung patuloy kang magsalita ng walang kaparerekan tulad nito, maniwala ka man o hindi, papaalisin kita ngayon sa General Bureau na ito. Matigas na sabi ni Third Master Reed. Hindi ako makaalis sa pangkalahatang bureau na ito. Nang marinig ito, napangiti si Daylan, na may walang pakialam na ekspresyon, "Kung may kakayahan ka, bakit hindi mo subukan?" Habang sinasabi niya iyon ay biglang bumungad sa kanyang mga mata ang lamig na para bang isa itong marahas na bulkang sesabog. Karaniwan, malamig niyang tinitigan ang isa't isa, arko ang mga sulok ng kanyang bibig, at isang mapanuksong arko ang lumitaw. Humph! Ang lumang bagay? Ang mukha ay punit bago isipin ito tungkol dito, sa tingin mo ba talagang may isang murang magandang bagay sa mundong ito? Mangyaring, huwag maging walang muwang. Daylan, let me figure out. Bagamat inaamin kong napakalakas mo, kahit baril ay hindi ka makakatulong, pero ano? Hindi mo ba gustong magrebelde sa bansa? Dapat alam mo ang ating General Security Bureau. Kami ang pamilya Reed ay kumakatawan sa bansa. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Quentin Reed na may nanginginig na hitsura sa kanyang mukha. Representing the country. Hahaha, I didn't expect you to have the face to say such thing, Mr. Reed, don't you feel blush? Hindi napigilan ni Daylan ang tumawa ng malakas. Ngunit sa pagtawa na iyon, may malabong lungkot. Sinira ng dumi ng daga ang isang kaldero ng lugaw. Dahil mismo sa mga taong tulad ni na Quentin Reed at Nanding, na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para mangapi ang iba, kumilos ng walang pinipili, at umaasa sa kapangyarihan sa kanilang mga kamay upang palakihin ang kanilang mga ambisyon ng walang hanggan, na ang lipunan ay unti-unting naging ulap ng usok. Bansa. Kwalipikado bang kumitawan sa bansa ang mga scum at scum na tulad nila? Walang hiya talaga. Representing the country. Nanding, do you dare to say this to me again? Biglang may galit na boses ang nagmula sa likuran niya. Hindi nagtagal, maraming tao ang pumasok sa silid ng interogasyon, at ang pinuno ay walang iba kundi sina Humphrey at Lau Lau. Humphrey, Lau Lau. Bakit ka nandito? Lumiit ang mga pupil ni Nanding, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kung hindi ka pumunta sa bansang ito, magiging Reed family ka na, eh. You dare to use lynching. Nanding, matapang ka talaga, halika dito, arestuhin mo ako, iimbestigahan kung mabuti ang bagay na ito. Ang mukha ni Humphrey ay madilim na parang tubig, at malamig na sinabi. Sinundan siya at napansin niyang nakakulong si Daylan sa ilalim ng malaking salamin sa hindi kalayuan, nagbago ang mukha niya, at sinabi niya, "Daylan, okay ka lang ba?" Habang sinasabi niya iyon ay hindi niya maiwasang magalit at kabahan. Dahil talagang hindi niya inaasahan na si Nanding ay maglalakas loob na gumamit ng lynching ng buong tapang. 270. Boom!
Ngunit sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, bigla niyang naabutan ang isang itim na anino na dumaan sa kanyang larangan ng paningin, na sinundan ng pagtaas sa kalangitan, at ang lupa ay tumalon ng hindi bababa sa 5 o 6 na metro ang taas, at isang malaking shockwave ang malakas na humampas. Sa espesyal na salamin na bintana, may nakakabinging dagandong. Isang malakas na putok lamang ang narinig, at bumagsak ang malaking espesyal na salamin na bintana. Lumitaw si Daylan sa harap ng lahat na parang random, at mahinang nagsalita, "You asked me. Of course I'm fine, just relay on to what can you do to me." Ngunit ang eksenang ito, ang ganitong uri ng eksena ay nagpatayo sa lahat ng naruroon sa panginginig, ang kanilang mga gulugod ay nagngangalit at ang malamig na hangin ay lumabas, nanginginig ang lahat, ang anit ay namamanhid, at mahirap pigilan ang kanilang sarili. Ito, Nima, ako. Anong kalokohan ang nakita ko sa sarili kong mga mata? Ang pagkakakilanlan ng ulo ni Humphrey, ang ganoong uri ng katayuan. At siya ay dating pinakamataas na hari ng sundalo at malakas, at minsan ay nagkaroon siya ng malupit na lakas na maihahambing sa rurok ng mga unang klase na sinaunang mandirigma, ngunit siya hindi napigilan ang sulok ng kanyang bibig sa oras na ito. Pumikit siya ng husto, at ang mga alon sa kanyang mukha ay mahirap kumalma. Sinundan niya ng tingin si Daylan na parang nakakita ng halimaw. Dapat mong malaman na mula sa ilalim ng malaking salamin na bintana hanggang sa taas na mayroon sila ngayon, hindi bababa sa 5 o 6 na metro ang taas, ngunit ang batang iyon na si Daylan ay madaling tumalon. At hindi ito ang pinaka-nakakatakot, ang pinaka-nakakatakot ay alam ni Humphrey ang espesyal na basong ito. Ito ang ultra-high hardness glass na espesyal na ginawa sa hukbo ngayon. Kahit na gumamit ka ng machine gun para walisi ito, hindi mo ito mapupuril. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay pinasabog din ni Daylan. Naramdaman lang ni Humphrey na hindi niya mapigilan ang pagpapawis ng husto. At kahit na siya ay natakot tulad nito, at ang iba ay hindi mas mahusay, at ang kanilang mga mata ay puno ng sindak. Ikaw, ikaw, ikaw. Agad na napatulala sina Nanding at Quentin nang makita nila ang eksenang ito, namutla ang kanilang mga mukha at nanginig ang kanilang mga katawan. Ano ako? Matanda, kanina ka pa ba masyadong nangingibabaw? Ang lakas ng loob mong barilin ako ng baril. Bakit ang duwag mo ngayon? Hindi magandang mautal. Bahagya siyang sinulyapan ni Daylan at Nishan. Ano? Pinagbabaril ka ng baril. Nanding, napakatapang mo, how dare you do this privately? Matapos marinig ito, hindi napigilan ng ulo ni Humphrey na makipagkamay, at agad na nagsalita ng may galit na galit. Mr. Lord, masyado ka bang lalayo? Nang marinig ito, nanginginig ang mukha ni Nanding, bahagyang nanginginig ang kanyang mapupungay na mga mata, ngunit pinilit pa rin niyang kumalma at malamig na sinabi, Mr. Lord, dapat mong malaman ang aking pagkakakilanlan. Ang ating General Security Bureau ay isang espesyal na pag-iral, hanggat tayo ay oo. Lahat ay dapat sumunod ng walang pasubali. Sino ang nagsabi sa kanya na huwag makipagtulungan sa atin? Malinaw, maaari lamang niyang hilahin ang banner na may balat ng tigre at pilitin ang sarili na gumawa ng isang round. Kung gayon, alam mo ba na si Mr. Daylan Ember ay may pangalan sa loob ng ating Flying Leopard, at ito ay ang ating Flying Leopard Executive. Maliban kung si Zong at Yang ay personal na magbigay ng utos, walang makakagalaw sa kanya, kahit ako, si Humphrey, wala ako nito. Kwalifikasyon. Ngunit maya-maya'y narinig niya ang isang bagay na labis na ikinasindak niya. Ano? Talagang nagbago ang mukha ni Nanding ngayon, pumwesto si Daylan sa loob ng Flying Leopard. Ang kanyang mukha ay nagdilim pagkatapos niya, at ito ay naging napakapangit. Talagang may ganoong identity si Daylan, hindi niya talaga inaasahan, damn. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.